Para talagang kaliskis yung pinaka-crust ng kanilang empanada. Yung pinaka-crust niya, masarap na agad. Andun yung butter. Po yung panahon pa po ng mga ninuno na panahon pa ito ng Kastila. Tinuruan sila. Merienda lang nila. Apa. Hanggang sa naging hanap buhay na. Pasalin-salin. Apa. Ako yung huling pinagtaliman. Ralph Project, tara na lakbayin, kultura, pagkain, ating tuklasin. Bawat kwento, bawat pangarap, sama-sama tayong aangat. Titikman naman natin ngayon yung Mercy's Original Empanada de Callisquis. Nung mga unang taon ko dito sa Malolos, nung narinig ko na merong 200 years old na recipe, sobrang bilib na bilib ako doon kasi parang hindi ko ma-imagine kung gaano, ang hirap sukatin nung tagal nung recipe na yun. Kumbaga para sa akin nas nagluluto, nakakabilib yun kasi imagine, matitikman mo yung kinakain dati nung mga ninuno natin, nung panahon pa ng Kastila. Imagine niyo, natitikman pa rin natin ngayon. Bilib na bilib ako dun sa idea na merong ganong klaseng pagkain dito sa Malolos. Actually, matagal ko na talaga tong gustong mai-picture. Pero ngayon lang talaga yung pinaka parang best time. Simula nung nalaman ko na merong empanada de Callisquis dito sa Malolos. Lagi kong binabanggit yun sa mga kakilala ko. Pinapapasalubong ko din to at hindi rin sila makapaniwala na ganong katagal na yung recipe na to. Habang bumibili nga kami dito sa Mercy's Original Empanada de Callisquis, si Nanay Tessie ang lumabas para tayo ay pagbilan at si Nanay Tessie ang kasalukuyang may hawak ng recipe ng Empanada de Callisquis dahil si Nanay Mercy ay may edad na. Ako po si Tessie Loriaga na gumagawa ng Mercy's Original Empanada de Callisquis ng Malolos. Panahon pa po ng mga ninuno. Siyempre sa umpisa yung parang merienda lang nila. Hanggang sa naging hanap buhay na. Kaya umabot po ng ganun. Pasalin-salin. Ako yung huling pinagtaliman. Ako na po yung sa pang-anim na salin. Pang-anim na po kayo. Para anong araw, hanggang ngayon yun pa rin. Yung sabi ng mga tatanda, sa kanya ko rin narinig, tsaka sa lola, na panahon pa ito ng Kastila. Tinuruan sila. Yung mga Kastila, isa na rin yung sa tinuturuan sila, paggawa ng mga ng mga tinapay. Yung nag-umpisa, nagluluto, hanggang sa pag may dumarating sila ng mga bisita, lalo na yung mga natin, yung mga presidente, yung mga anong araw, yung mga bayani. Yun po yung pinamimerienda nila. Hanggang salin-salin na. Mga kababayan o kaya mga kasuki. Nandito po sa Malolos, ang empanada, original na empanada de Callisquis. Pero nung unang panahon, ang pangalan po yung original niya, Malolos Empanada. Sa dami po kasi ng gumagaya. Kaya iniba po namin ang pangalan. Ginawa namin Mercy's Original. Siya po kasi ang Mercy. Sa kanya ko pinangalan. Mercy's Original Empanada de Callisquis ng Malolos. Saka ito po ang pinagmamalaki ng Malolos. Itong Mercy's Original Empanada de Callisquis. Ito po yung dinadayo ng mga turista. Marami po nagpupuntahan dito, mga taga-ibang lugar. Talaga po ito pong dinadayo nila ang tunay na empanada, yung original. Tama po. At habang nag-i-interview ay nasa gilid na si Lola Mercy. Sa kanya nakapangalan ang Mercy's Original Empanada de Callisquis para mas magkaroon ito ng pagkakakilanlan. Siya po ang pang-apat na henerasyon na nag-iingat ng tradisyon ng Empanada de Callisquis. Siya din po ang nagturo o nagpasa sa kanyang pamangkin na si Lola Tessie ng pagluluto ng Empanada de Callisquis. Talagang tuwang-tuwa ako dito dahil labis ang paghanga ko sa dedikasyon nila sa kanilang pamanang luto. At para sa akin, napakapambihirang pagkakataon na makita at makilala ko lalo na sa kanilang edad ngayon. Kaya talagang hangang-hanga ako dahil ilang henerasyon nilang iningatan ang recipe ng kanilang pamilya. Natuwa ako dahil nakita ko po siya dahil talagang bilib na bilib ako dun sa produkto po ninyo. Talagang unique para sa Malolos po. Baka po napapagod ko na kayo. Ako okay na po ako.
Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat po. Baka po napapagod namin. Salamat po, Nay. Salamat po. Thank you. So, ito na yung empanada de Callisquis. Sabi nga ni Nanay Tessie kanina, tawag talaga dito ay Malolos Empanada. Pero para mas maging unique yung kanilang produkto, ginawang empanada de Callisquis. Yan. So, kung makikita nyo, para talagang Callisquis yung pinaka-crust ng kanilang empanada. Parang layering siya. Sabi ko nga, ang pangarap ko dito sa produkto na to, sana instead of croissant ng European, sana ang i-display naman sa mga cafe natin ngayon. Yung ganitong itsura, no, hindi naman siguro magiging masama kung kumuha kayo sa kanila o gumawa kayo ng sarili ninyo. Sana ito yung mas ipakilala natin mga produkto, higit doon sa mga European, American product na nabibili natin o ginagawa ng ibang mga tao. Kasi ito, history to at culture, hindi lang ng Bulacan, ng Pilipinas, yung pinopromote natin. So, mas magiging maganda kung ganitong mga produkto yung pinopromote natin. So, tikman na natin siya. So, yan. So, para siyang croissant na flaky yung kanyang pinaka-crust. Yung pinaka-crust niya, masarap na agad. Andun yung butter. Fried yung pagkakaluto sa kanya. Tapos, yun nga, flaky siya. Tapos yung pinaka-crust pa lang niya, ang sarap na niya. Napaka, nung lasa. Alam mo yung very flavorful, yung pinaka-crust. Yung pinaka-crust niya, hindi naman siya sobrang tamis, pero malapit na malapit yung lasa niya sa otap. 'Di ba yung otap natin, flaky din siya, nagdudurog-durog din siya. Para siyang gano'n, malapit siya, pero mas buttery, mas lessen yung tamis. Mas savory, mas bagay sa savory. Tapos mas medyo malambot kasi crispy yung otap. Ito, mas malambot siya, mas bagay siya sa pagiging crust para sa isang empanada. Tikman na natin ngayon yung pinakalaman niya. Yung pinaka feeling niya is chicken na shred. Tapos may mga potato siya. Tapos very old school yung lasa. Hindi siya yung modern na empanada. Medyo savory yung pinaka lasa niya. Tapos yung texture niya, niluto muna talaga ng mabuti. Tinimplahan siya ng mabuti. Medyo para sa akin sa panlasa ko, para siyang giniling na manok. Parang ganun yung lasa niya. Para siyang pang-ulam na inilagay sa crust, ginawang empanada. Ganun kalasa yung pinakatimpla ng feeling niya. Ang sarap. Tapos siksik na siksik siya. Sarap nito. Yan, no? Very flaky, oh. Meron talaga siyang sariling identity sa pagiging empanada niya. Mahilig ako sa empanada. Very unique talaga yung flavor niya sa akin. Medyo may konting anghang or peppery yung lasa niya. Tapos, hindi talaga tinipid yung pinakalasa. Yung pinaka-feeling niya. So, nakita na natin, nalaman na natin yung konting storya tungkol sa empanada de Callisquis. Kaya kapag nandito kayo sa Malolos, tikman nyo po yung pinagmamalaki naming empanada de Callisquis dahil para na kayong nakabalik sa nakaraan. Kung nagustuhan nyo po yung ganito naming mga content, paki-like and share nyo po yung aming YouTube channel. Salamat!